we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Vice President Sara Duterte nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communities Armed Conflict. 3 katao patay sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Lipa City at Nasugbu, Batangas. Ilang residente sa Barangay Soro-Soro, Batangas City nangangambang abuti ng malalakas na ulan ang ginagawang kalsada sa kanilang lugar. Isang infectious disease specialist iginiit na hindi gamot sa dengue ang pagkain ng siling labuyo. At iba't ibang lokal na produkto tampok sa trade fair sa Lipa City. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nalunod sa ilog sa Lipa City ang 10 taong gulang na binatilyo. Samantala, tiyuhin at pamangkin nito natagpo ang patay sa ilog sa Nasugbu, Batangas. Nakatutok si Paul Hernandez. Hindi na matutupad ang pangarap na maging sundalo ng 10 taong gulang na batang lalaki sa Lipa City matapos malunod sa isang ilog sa Barangay Pangaw. Sabado ng umaga nang magpaalam ang bata sa tatay niya para maligo sa ilog. Sabi ko, huwag ka kakong tutuloy doon. At baka ikaw kakoy malunod, kung ano ikaw ay may epileptic. Asa po ko na hindi siya tumuli nung Sabado at siya ay nasa aming bakuran, naglalaro. Yung pagka niya, bigla siya umalis. Hanggang mabalitaan na lang ng pamilya na tumuloy pa rin ito. Masakit sa kanilang bangkay nang iniuwi sa bahay ang bata. May inam nagsabi doon na yung nga daw, nung magtalunan yung mga bata naliligo doon, subay daw siya pagtalon. Ayon sa pulisya, posibleng nabagok ang ulo ng bata sa bato bago tuluyang nalunod. Tagaroon lang din daw sa lugar ang nagtulong-tulong na makuha ang katawan ng bata sa ilog. Nung maiahon siya dun sa tubig is mayroong nakitang injury sa ulo niya. So may parang siyang mga bukol na mayroong putok na na umand dun sa parte ng ulo niya. Tanggap ng pamilyang aksidente ang pangyayari. Bili ng pulisya sa mga magulang na bantayan ng mga anak. Wala na ring buhay nang matagpuan ng isang 6 na taong gulang na batang lalaki at 39 anyos na tiyuhin nito matapos malunod sa ilog sa Barangay Paliko, Nasugbu, Batangas. Ayon sa pulisya, mangingisda lang daw sana sa ilog ang magtiyuhin gamit ang lambat magtatanghali kahapon. Posible umanong napunta sa malalim na bahagi ng ilog ang mga biktima dahilan ng kanilang pagkalunod. Yun po kasing river na yun po yung malalim at saka meron pong agos. Maaari po ito napapunta po doon sila sa tubig at nagdala po sila ng agos. Yung naman po nakakita sa pangyayari, siguro yung bata po napunta po doon sa tubig at sinagi po ng tsuhe. Nagdala po sila ng agos, nalunod na po doon. Pasado alas 9 kagabi nang matagpuan ng ilang kaanak ang bangkay ng 6 na taong gulang na bata. Habang pasado alas 11 ng umaga kanina nang makita ng Lemery MD, RRMO at Coast Guard ang katawan ng tiyuhin sa kaparehong lugar. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog nang makuha na ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Mas maganda wala po silang kasamang bata at saka siguro po dapat mga matatanda lang po yung pag mangingisda po sila. Napakadelikado talaga sa bata. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pasado alas 2 ng hapon kanina nang ihain ni Vice President Sara Duterte sa Malacanang ang kanyang resignation bilang miyembro ng gabinete, kalihim ng kagawaran ng edukasyon at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Epektibo ngayong araw, June 19. Wala siyang ibinigay na dahilan sa kanyang pagbibitiw. Magpapatuloy siya sa pagsisilbi bilang Vice Presidente. Sa isang press conference na isinagawa kanina, inilahad ni VP Sara ang kanyang mga nagawa sa kagawaran. Inihayag din niya na ang kanyang pagbibitiw ay hindi umano isang kahinaan, kundi dala ng kanyang malasakit sa mga guro at kabataang Pilipino. Nagpasalamat din siya sa mga sumuporta at sinabing mananatili siyang titindig
para sa kapakanan ng mga guro at mag-aaral. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next secretary. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Bumaba ang bilang ng mga tinamaan ng dengue sa Batangas City mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, kumpara noong nakaraang taon ayon sa City Health Office. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Mataas na lagnat, malapad na rashes at bahagyang kawalan ng gana sa pagkain. Ilan lang daw yan sa naranasan ng anak ni Rona nang magka-dengue noong Nobyembre noong nakaraang taon. Labis na pag-aalala at pangambaraw ang idinulot nito noon, lalo na't may 21 naitalang dengue cases sa kanilang lugar noong buwan kung kailan tinamaan ng dengue ang anak. Iniisip ko lang kasi po, kapag mako-confine siya, sinong magbabantay kasi kami lang po dito ng mag-iina. Nag-aalala din po ako. Kaya yun, sabi ko, ipapa-laboratory. Naglilinis naman ako ng paligid na siguro po na hindi din talaga maiwasan na syempre kung halimbawa mo po malinis dito tapos yung mga ibang sa paligid po. Bagay na pinakatutukan umano ng City Health Office kaya bagamat may mga kaso pa rin ng dengue, bumaba naman ang bilang nito simula Enero hanggang Mayo ngayong taon kumpara noong Enero hanggang Mayo ng nakaraang taon. Sa tala ng Batangas CHO 62 ang active dengue cases simula noong January hanggang May 2024. Bumaba mula sa 94 cases na naitala noong January hanggang May 2023. Ang pagbaba ng mga kaso, posibleng epekto raw ng naranasang mahabang mainit na panahon at paglilinis sa kapaligiran ng mga residente. Nawawala na po yung mga breeding sites ng mga lamok pero pwedeng dahil din po sa panahon, syempre nag-El Nino po tayo. Mas mahaba yung summertime natin, mataas yung heat index. So lesser po yung ulan and lesser yung breeding sites ng mga lamok. Ang Barangay Alangila nakapagtala ng 4 na active cases ngayong taon. Pumangalawa sa Haligi Kanluran na may 7 kaso. Kaya puspusa ng mga barangay health workers sa pagpapaalala at pangungumusta sa mga residente. Kailangan pong magtulungan po, makipag-cooperate din po sa amin upang sa ganon hindi po lumala kumbaga ang dengue. At maiwasan din po. Isang aral na raw para kay Aling Daisy nang tamaan ng magka-dengue ang 8 taong gulang na apo. Kaya ang paglilinis sa kanilang bakuran at paligid, lagi raw niyang pinakatututukan. Doon stock na yung mga nasa mga bote na water, tapos laging malinis. Lagi namang ganun, nagtaka nga lang ako. Consistently cleaning all the areas. Nagsagawa na rin ng misting sa Barangay Haligi Kanluran ng Sanitation Division ng City Health Office kung saan may pinakamataas na kaso ng dengue sa lungsod. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Iginiit ng isang infectious disease specialist na hindi gamot sa dengue ang pagkain ng siling labuyo. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Ang sabi ni Dr. Ron Ginsolante, wala pang datos na nakapagpapatunay na may antiviral effect nga itong siling labuyo na napipitas lamang sa bakuran o nabibili sa mga pamilihan pangontra sa sakit na dengue. Mainit ngayon ang mata ng marami sa siling labuyo. Hindi para ipangsahog sa mga lulutuin, kundi para gawing umano'y gamot sa sakit na dengue. Pinabulaanan na yan ng Health Department na walang ano pa mang gamot sa dengue. Sinusugan yan infectious disease specialist Dr. Ron Ginsolante. Wala pa raw datos na nagsasabing may antiviral effect ang siling labuyo. Wala talagang activity or role or any mechanism of action that it can eradicate the dengue virus in our body, no? Tingin ni Dr. Solante, nagdudulot kasi ng init sa katawan ang pagkonsumo ng sili, kaya nila ito ginagawa. Pero wala raw basihan na nakakapagpagaling nga ito. Walang antiviral drug na available, walang antibiotic kasi it's a viral infection. So anything na maririnig nyo, huwag po nating gawin ito kasi baka magkamali tayo. At bago pa man daw putaktihin pa ng marami ang anghang ng siling labuyo, paalala ng Agriculture Department, walang dahilan para mag-panic buying. Huwag daw mag-hoard nito. Yung information po, hindi po kami titigil sa bibigay. Tuloy-tuloy naman po yung hindi totoo yun at hindi dapat maniwala sa ganung
hearsay, ano po. Ayon sa Health Department, para makaiwas sa sakit, mabisa ang pananatili ng kalinisan sa kapaligiran at pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Itapon ang mga nakaimbak na tubig at mag-mosquito repellent. Dapat na makinig lamang sa mga otoridad at lehitimong news source. Ang ipinapayo pa ng DOH, huwag mag-self-medicate kapag nakararanas na raw ng sintomas ng sakit na dengue, pumunta na sa pinakamalapit na pagamutan. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. 60% ng tapos ang konstruksyon ng kalsada sa barangay Soro-Soro sa Batangas City ayon sa DPWH 2nd District. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Halos 3 buwan pa lang daw nagtatrabaho bilang construction worker si Ronald sa ginagawang bahay sa bahagi ng Soro-Soro, Karsada, Batangas City. Sa kanyang ilang buwang pananatili sa lugar, hindi raw bababa sa 5 aksidente sa motorsiklo at kotse ang nasaksihan niya dahil sa ginagawang kalsada sa lugar. Pangamba niya ngayong pumasok na ang tag-ulan na hindi matapos ang pagawain. Siyempre, natatakot din po. May mga aksidente rin kami doon. Adaan din kami. Sigurado, baka mamaya may ma-oil pa, may aksidente pa. Kailangan magawa na ho yan. Ang delivery rider na si Paul, naiinip na rin daw sa tagal ng pagawain. Sa pagmamadali, hindi na raw napapansin minsan ang mga warning device sa kalsada. Minsan hindi napapansin yung tulad sa mga lubak, baka po mag-cause ng aksidente. Kasi minsan traffic din po dyan eh. Katulad namin dumadaan, okay lang pero pag yung hindi kabisado yung karsada, baka ma-aksidente po eh. Hiling din na Ronald at Paul ang mabilisang konstruksyon ng pagawain. Nauna nang sinabi ng DPWH 2nd District na July 9 pa. Ang target nilang matapos ang konstruksyon sa kabila ng nararanasang pabago-bagong panahon. Ayon sa DPWH 2nd District, nasa 60% na raw tapos ang pagawain. Matatanda ang ilang residenteng inip umanong matapos ang pagawain ang naglagay noon ng puno ng saging sa putol na bahagi ng kalsada na kaagad namang inalis ng pamunuan ng barangay. Hindi pa siya ma-expire, July pa expiration. No? Kausap na namin ng kontraktor hanggang kahapon. May mga letters na whether yan or control. Pero ginagawa na namin ng paraan. Kausap ko na, pinapabuhusan ko na siya ng mga 7 days lang o 3 days. Madali na yan. Katulad yan ng Banaba, tapos na kami. Yes, ma'am. Napadaanan ko na. Pag nangako kami, masusunod naman yan. Ngayong araw, walang namataan ng news team na gumagawa sa lugar. Ngunit pagtitiyak ng DPWH Batangas na pinamamadali na nila ang pagawain. Iba yung pag-iingat din daw muna ang maipapayo nila sa mga motoristang dumaraan sa naturang kalsada. Kasama si J.R. Manhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ipinagdiwang sa Calambas City, Laguna ay kay 163 taong anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Jose Rizal. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ginugunita ngayong araw ang ika-163 taong anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Kasabay ding ipinagdiriwang ang Laguna Day na special non-working holiday sa buong lalawigan. Sa Calambas City, Laguna, na lugar na pinagmulan ng pambansang bayani, nagsagawa ng wreath-laying ceremony o pag-aalay ng bulaklak sa 22 talampakang monumento ni Gat Jose Rizal sa The Plaza sa harapan ng Calambas City Hall. Pinangunahan ito ng mga kawani ng lokal na pamahalaan, iba't ibang ahensya ng gobyerno at ilang organisasyon sa lungsod. Naroon din ang mga miyembro ng Iglesia ng Watawat ng Lahi na kinikilalang orihinal na grupo ng mga Rizalista. Pasado alas 8 naman ng umaga nang isagawa ang flag raising ceremony sa Rizal Shrine sa Calambas City na mismong tahanan ng pambansang bayani. Dinaluhan ito ng ilang matataas na opisyal ng lalawigan at lungsod. Nagdaos din doon ng wreath-laying ceremony. Samantala, naging makulay ang Kalambagong Buhayani Street Dancing Competition nitong Sabado sa lungsod. Ilang grupo ng mga kabataan ang nagpasiklaban sa pag-indak, suot ang kani-kanilang makukulay na costumes. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Kalambagong Buhayani Festival 2024 bilang paggunita pa rin sa kaarawan ng Kalambenyong si Dr. Jose Rizal. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Umarangkada na ang pagsasanay ng mga magsisilbing supervisor sa Census of Population and Community-Based Monitoring System o POPSEN-CBMS.
Ang kukuhaning impormasyon sa mga tahanan at komunidad gagamitin ng gobyerno sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino ayon sa PSA. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Gagamit ng electronic tablet para sa isasagawang Census of Population and Community-Based Monitoring System o POPSEN-CBMS ang bansa. Kailangang maging pamilyar ang mga magbabahay-bahay na kakalap ng datos mula sa isang pamilya. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA Calabarzon, gumugulong na ang training sa provincial level ng mga area supervisor sa mga munisipyo. Kung paano ang tamang pag-interview at pagpapaliwanag kung ano yung kahalagahan ng CBMS at POPSEN sa ating bansa. Sa POPSEN-CBMS 2024, manggagaling ang impormasyon para malaman ng pamahalaan ang kalagayan at kalidad ng pamumuhay ng isang tahanan hanggang sa komunidad. Kabilang sa mga kokolektahing datos ang kalusugan, food security, kung may access ba sa internet, bilang ng mga naninirahan sa bahay, trabaho, edukasyon at iba pa. Itong pinagbabasihan doon sa pagbibigay ng tinatawag na IRA. Yung bilang ng ating populasyon, according to age, matutukoy natin kung gaano kalaki ang pondo na dapat na ilaan ng pamahalaan. Sa 2020 data ng PSA, mahigit 100 million ang population sa buong bansa at 16.1 million dito ay sa Calabarzon. PSA funded ang CBMS na gagawin. Kasama sa ito tinuturo at ituturo sa ating mga interviewer yung pagiging pasensyoso at pagiging presentable upang ang ating mga respondents ay hindi mag-alangan na magbigay ng kompleto at makatotohanan na impormasyon. Sunod na sasalang sa training ang magsisilbing enumerator sa POPSEN-CBMS. Ngayon pa lamang nananawagan na ang PSA sa kooperasyon ng bawat pamilya. Mahalaga raw na makapagbigay sila ng tamang impormasyon. Sa July 15, 2024, aarangkada ang census. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Kamakailan lang ay nanawagan si Pope Francis sa mga paring Katoliko na gawing maikli lamang ang kanilang mga sermon o homily para hindi raw makatulog ang mga nagsisimba. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon si Reverend Father Carl Angelo Pua, ang Parochial Vicar ng Cathedral Parish of St. Paul I Hermit, San Pablo City, Laguna. Magandang hapon po, Father Carl. Yes, magandang hapon, Ace, at sa lahat ng sumusubaybay sa atin ngayon. Father, ano po ang inyong reaksyon bilang isang pari sa panawagang ito ni Pope Francis na gawing maikli lang ang homily? Pabor po ba kayo rito? Alam mo, Ace, ang sermon o yung tinatawag nating homily ay napakahalaga na bahagi ng pagdiriwang ng banal na misa sapagkat dito ipinapaliwanag ang banal na kasulatan at katuruan ni Jesus at ng simbahan. Nanawagan si Pope Francis na gawing maikli ang sermon o homily at sabi pa nga niya ay keep it to 8 minutes. Hindi dapat nating ituring itong literal. Bagkus ang sinasabi ng Santo Papa sa atin, lalo na sa mga kaparian, ay tugiin ang kalidad ng ibinabahaging sermon. Direct to the point. Ibigay agad ang nararapat para ang salita ng Diyos ay talagang maintindihan ng sambayanan. Kung paiikliin ito, ako'y sumasang-ayon para naman talagang maibahagi ng malinaw ang mensahe ng Diyos sa sambayan. Father, bakit nga ba minsan mahaba o maikli lang ang sermon o homilya ng isang pari? Alam mo, Ace, ang sermon o homily ay cultural. Depende yan sa komunidad. For example, sa mga Western country tulad ng Amerika at Europa, sanay ang mga pare na sinusulat ang kanilang mga sermon at ito'y kanilang binabasa na lamang. Kaya maikli at mabilis. Meron namang
iba sa Africa, for example, na ang sermon nila ay umaabot ng 1 oras o mahigit pa. Dito naman sa Pilipinas, kapag ordinaryong araw, ay maikli ang sermon at depende ito sa paring na nagbibigay ng kanyang sermon. Kaya nga, minsan may humahaba, may umiikli, at ang punto lang naman sa atin ni Pope Francis ay tanggalin nyo na yung mga bahagi na hindi naman mahalaga at importante para hindi mawala sa mensahe ng salita ng Diyos ang pagbabahagi ng sermon. Father, posible po bang ipatupad o sundin ng Simbahang Katolika dito sa Pilipinas o sa bansa ang maikling homily? Sa kahit anong batas o direktiba ng simbahan ay walang nakasaad ng oras ng ikli o haba ng sermon. Kaya tingin ko ay walang mangyayaring direktiba na sasabihin kung ilang minuto lamang ang magiging sermon ng isang pari. Panghuli na po, Father, ang mensahe po ninyo sa mga Katolikong mananampalataya. Una ay para sa aking mga kapatid na pari. Tandaan natin na ang taong bayan ay may karapatan na pakanin natin ng malinamnam na pagkain. Ibig sabihin, paghandaan po natin ang ating mga sermon upang mas maipahayag natin ng malinaw ang turo ni Jesus, ang turo ng simbahan, ang mensahe ng mabuting balita. At pangalawa, para sa mga maninimba, tandaan po natin na ang tunay na nagmamahal ay hindi nagbibilang. Kung tunay nating minamahal ang salita ng Diyos, tunay tayong nauuhaw sa kanyang salita, maikli man o mahaba ang sermon, ay hindi na natin kailangang bilangin ang oras nito sapagkat ang puso natin ay nananabik para sa presensya ng Diyos. Maraming salamat po, Reverend Father Carl Angelo Pua, ang Parochial Vicar ng Cathedral Parish of St. Paul I Hermit, San Pablo City, Laguna. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, June 20, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Talisay at San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng konstruksyon ng tapping pole at stringing of conductors, kalinsabay ang paglilipat ng mga poste, bunsod ng drainage construction at row clearing ng mga linya. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Assistant Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant, Program Administrator, Staff Assistant at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. May pasilip sa kanyang karakter sa Cinemalaya 2024 film na Balota, si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Samantala, abangan sa Widow's War ang palaban na karakter ni Carla Abellana. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ibinahagi ng GMA Network sa social media ang deglamorized look na karakter ng Kapuso Primetime Queen Marian Rivera bilang si Emmy sa Cinemalaya 2024 film na Balota. Excited na raw si Marian dahil all out siya sa kanyang role at marami siyang first time sa pelikula. First time daw niyang hindi mag-makeup sa isang palabas at kadobol sa kanyang mga fight scenes kaya marami siyang tinamong mga sugat. Ang mga linyahan sa pelikula hindi pa raw niya nagagawa sa ibang mga proyekto. Samantala, palabang Georgina na karakter ni Carla Abellana ang mapapanood sa upcoming series na Widow's War. Eksenang hindi pa daw niya nagagawa sa mga nauna niyang mga proyekto ang gagawin niya ngayon, kaya isa raw ito sa mga dapat abangan sa serye. Ang kanyang karakter makikilala na sa World TV premiere sa July 1 sa GMA Prime. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV.
Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, magpapatuloy ang tsansa ng ulan sa maraming lugar sa bansa kahit walang sama ng panahon o bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Kumpara kahapon, nadagdagan ang mga lugar na apektado ng habagat, lalo na ang western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa datos ng Metro Weather, uulanin ng ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, gaya ng Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Mindoro Provinces, Palawan at Quezon. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. May tsansa rin ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Tampok ang iba't ibang lokal na produkto sa trade fair sa Lipa City na magtatagal hanggang sa Biyernes. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Kapag sinabing lipa, may pagkaing tsak na swak sa inyong panlasa. Top choice ang authentic lomi na loaded sa toppings. Bukod dyan, hitik din sa mga locally made products ang lungsod. Ang Miki o egg noodles, hindi na lang pwede sa sabaw. Pwede na ring kutkutin. Ginagawang chicharon o Mikiron with different flavors pa. Pambato yan ang Barangay Inusluban. So, pinatuyo po namin to sa dehydrator. Ito po ang itsura. Okay. And then after, dinipray po namin siya tapos ito na po yung finished product. Farm-to-table products naman ang pinagmamalaki ng Barangay San Benito. May salad mix set for 100 pesos at may free taste pa. Farm-gate prices because they're you know, they're our customers. We want them to also experience yung presyo na mababa. Kasi from the grocery, it's like 3 times the prices we give them. Bukod sa fresh na, mura pa. Bakit? Pag kinumpare mo sa mga supermarket, sa mall. Dambuhalang mga mangga naman ang star ng Barangay Plaridel. Katakam-takam namang homemade pastries. Pati na ang malinamnam na bagoong alamang ang pambato ng Barangay Tambo. Nakaka-gain din po ako ng knowledge, experience po sa katulad sa mga sa mga yung mga nakakasama ko po dito sa mga exhibit po like bazaar po. Hindi na nga problema ang gutom sa samut-saring tindahan. Ang mga yan bida sa trade fair sa Lipa na bahagi ng 419th founding anniversary at 77 cityhood celebration. Hanggang sa Biyernes ang trade fair sa City Hall ground. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa Biyernes, June 21, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang Calacas City, Agoncillo, Balayan, Calatagan, Lemery, Lian, Nasugbu, San Luis, San Nicolas, Santa Teresita, Taal at Tui, Batangas. Magsisimula ito alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Bunsod na nakatakdang pagsasagawa ng facility maintenance ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Mga kapuso, halina't makisaya sa Kapuso Fiesta sa pagdiriwang ng founding anniversary ng Lipa City. Bukas na po yan, Huwebes, June 20. Samahan ang cast ng upcoming GMA Prime Murder Mystery Drama Series na Widow's War kasama sina Carla Abellana, Benjamin Alves, Rita Daniela at Juancho Trevino. Abangan din ang pagbirit ni Kapuso is the Princess Hannah Persilas. Tara na sa Lipa City bukas alas 7 ng gabi sa Plaza Independencia. See you there mga kapuso! Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa riyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.